Pasyal tayo, libutin ng mundo, magawak-hawak ng kamay. Isa sa nagpasikat sa Bicol ay ang pelikulang I Love Lizzie nila Carlo Aquino at Barbie Imperial na lumabas nito lamang Enero ng kasalukuyang taon. Dito, nakita natin ang ilang mga magagandang pasyalan sa nasabing probinsya na atin ding pinuntahan, kagaya ng Kagsawa Ruins, Daraga Church, at nasubukan din natin ang ATV ride na sikat sa mga adventure seekers. Pero alam nyo ba, may isang lokasyon ang pelikulang ito na talagang halos dito umikot ang mga artista at naging parte ng halos 80% ng buong pelikula. Ito ang farm plate sa Barangay Gabawan sa Daraga, Albay. Una nating sinilip ang lugar na ito ng umaga at talagang sa labas pa lamang ay nakakabighani talaga ang kanyang ganda. Kung iisipin mo ay aakalain mo na luma na ang lahat ng disenyo. Ngunit ito lamang ay sadyang ginawang ganyan bilang art. Preskong hangin, mga berdeng halaman, ilang mga hayop na atin ding kinaibigan. Yan ang makikita nyo dito. Ngunit ilan sa atraksyon dito ay ang barn house na ito na nagsilbing hotel accommodation ni Carlo Aquino sa pelikula. Nasa kanila din ang Philippines' smallest chapel. Ang lahat ng iyan ay patikim muna dahil mas makikilala nyo pa mamaya ang lahat. But to sum it all, wala nang mas gaganda pa dahil sa view ng Mount Mayon na makikita nyo almost all throughout the farm. But before we go on sa ating istorya, I think ang pinaka-the best magpakilala sa atin nito ay walang iba, kundi ang may-ari nito na si Sir Harry. So guys, nahandito tayo ngayon sa farm plate. Dito lamang yan sa Daraga, Albay. At kasama natin si Sir Harry Liaguno, ang owner nito. Hi sir, magandang araw at welcome po sa Pasyal Tayo. Good afternoon. So sir, first of all, kailan po nagsimula si farm plate? Bali 5 years na to sa ngayon. That was 1989. So at that time, that was before pandemic. Then, yung unang plano namin rito is retirement haven namin ng pamilya. Retirement haven. Pero since marami yung nagka-interest, inopen na rin namin sa public. Tapos, bali, ito nga tinatawag ko na retirement business. At habang nag-i-enjoy, nagkaka-income rin. Correct. Ayan. So, yes, this was your retirement business. Pero kailan po siya na-open for public use? 6 years ago nakuha ko itong lot. Then, after dinevelop ko ng 2 years, after 2 years, saka ko inopen sa public. Nagsimula to dun sa mga photoshoot. Okay. Then, after that, inopen na namin sa public. Nung pag-open naman namin nito sa public, after few weeks ata yun, binagyo. Kaya yun mga dinaanan namin ng mga struggle din dito. Binagyo siya, then after nun, naging okay na naman. Like after a year, ito naman yung pandemic. Kaya close naman siya. Nung time na close naman to, yun yung time na binild namin tong chapel. From nag-lockdown ng March to September. After nun, naging okay na naman yung
business. So sir, ito pong farm plate, I do believe na hindi lang to basta farm, hindi lang to basta pasyalan ng tao. Yung farm plate lumalabas, bali farm tourism siya, considering meron din dito mga tanim na iba-ibang puno. Tapos ang marami namin rito is yung tanglad, lemongrass. Yung lemongrass naman, ginagawa namin siyang lemongrass calamansi juice, which is siniserve dito sa country store, which is very healthy. Then, kasi everyday ginagawa yun eh. Then, yung iba naman, ingredients namin sa paggawa ng pinangat. Yung gabi na may gata. Wow! Oo. Tapos, ito rin ay isang faith tourism. Faith tourism dahil dito sa chapel, which is Philippines' smallest chapel. Ito. Then, ecotourism, considering pwede kayo rito mag-camping, picnic, then picture for memories. Most of the place here are Instagrammable. Wow, tama po kayo dyan. And what can the visitors expect upon visiting Farm Plate? Lalabas sila nakangiti. Lalabas sila masaya. Yun yung goal namin rito, na pupunta ka rito makakapag-relax ka. Mostly dito, family, friends, yung iba naman yung team building. Ang kagandahan rito kasi nasa bundok siya, pero 7 kilometers away siya sa city. And Bicol International Airport, which is very strategic. Nasa gitna siya, malapit lang, pero mapresko, walang pollution. Correct. Relax. Papasok kami problema rito, lalabas ka, solve na. Masayang-masaya. Masaya na. Masaya na. Actually, sir, itong Farm Plate, nakita ko lang ito sa pelikulang I Love Lizzie. Correct. So, I do think isa yon sa naging dahilan kung bakit din nag-boost ang tourism nitong Farm Plate. Totoo, malaking bagay din yun. Although, before nung movie, medyo pinupunta na rin dito na may mga from Kamsur, Sorsogon, from Laguna, Manila. Pero nung pag-shoot ng I Love Lizzie, as far as Davao, Ilocos, madalas, almost everyday meron dito pumupunta na. Wow. Oo. Ang galing. Kaya malaking bagay din yun. Sa pagpatak ng gabi, mas gumaganda ang paligid ng Farm Plate. Makukulay na ilaw, mas dumaming tao, at may saksoponista pa na mas magke-create ng mood ng lugar na ito. Ngayon naman, ay mas ipapakilala ko pa sa inyo ang ilan sa mga amenities ng Farm Plate. At simulan natin sa gusaling ito. So dun sa movie na I Love Lizzie, ayan na. Ito yung bahay ni Lizzie. Ayan, itong nasa likuran ko. Pero alam nyo ba, sa totoong buhay, ito ay isang CR. Sinetapan lang nila. Ayan. Sumunod naman ay ang kanilang campgrounds, kung saan pwede kang mag-car camping o magtayo ng tent. Dito sa likuran ng part ng Farm Plate, ito yung campsite. Usually dito yung pati yung car camping. Once nag-camp ka rito, ipiprepare ka ng bonfire. Then free breakfast naman siya. Tapos ang kagandahan rito, dahil dito sa bamboo, ang dami niyang yung malilit na ibon. Maririnig mo siya, especially pag umaga. Ito ang kagandahan rito. Tsaka ito yung part na pinaka-tahimik ng farm. So, ilan po ang pwedeng campers o ilang tent ang pwedeng sabay-sabay dito? Actually, hanggang like mga 15. Actually, ito nagkailan to. Like sabihin natin, basta marami, pwede ka rito mga hanggang 15 times. Wow. Dito, kumpleto si Recados na lahat dahil kasama na sa bayad ng tent ang amenities.
kagaya ng kutsyon at unan, care kit, rechargeable light and fan, at ang mahalaga may power outlet din. Ang sunod naman ay binilikan natin ang Philippines' smallest chapel na napakagandang tingnan nung ating binisita ng umaga. Ngunit pagsapit ng dilim ay mas gumanda ang ambience nito. Itong chapel, bali ginawa to yung time mismo ng lockdown. Bali nagsimula to ng like February, then March lockdown. Ito yung everyday na ginawa namin hanggang sa natapos to ng September. Kaya yung challenge sa amin rito kasi the time hindi ka pwedeng pumuntang Manila para bumili ng mga parts. Correct. Kasi yung mga chandelier dito, lahat gawa namin. Kaya kung makikita mo yan dyan, kung ano yung mga local materials dito sa Bicol, yun ang ginagamit. Wow, napakaganda. So, sir, alam na ba ng lahat ng Pilipino na ito ang smallest chapel sa buong Pilipinas? Alam kasi na pinablish to ng Catholic Chronicle, something. May parang book number siya na good as ni-recognize as Philippines smallest chapel. Alam nyo ba, pwede din kayong magpakasal dito dahil marami na ang gumawa niyan sa chapel na ito. Ilang mga tupa din ang nasaksihan natin sa pagpunta natin. Kaya lang, mukhang antok na ang isang ito. Sa likod ng simbahan, ay may mga nasaksihan tayong mga lapida. Oo, tama kayo. Pero para sa mga pets ito. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, ay merong kakaibang sementeryo dito sa likod ng farm plate. Ito ang kanilang pet cemetery. Sir, sige, explain nyo naman po ito. Yung pet cemetery, nagsimula ito nung time na namatay yung golden retriever ng anak ko. Since nakikita ko na super lungkot siya, nag-isip ako kung paano ko siya ma-please. Ang ginawa ko, since itong likod ng chapel, vacant lot naman, doon nagsimula. Ito yung siliki, yung nasa gitna. Doon nagsimula. Tapos may mga friends kami, tapos yung mga regular na pumupunta rito, nung nakita to, doon nagsimula. Ngayon halos malapit na mapuno eh. Pag dito nyo naisipang ipalibing ang mga namayapang alaga nyo, sa murang halaga lamang, ay may magandang ataol na ang pet nyo na punong-puno ng mga bulaklak. May lamay din na isang araw at may kasama pa na tent para di mainitan ang mga bisita nyo. And this is the first in Bicol, ha? Our next stop for this trip is the iconic barn house. Ito din ang istrukturang makikita nyo sa pagpasok nyo dito sa farm plate. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito din ay pwede nyong tulugan kung nasa 5 hanggang 12 kayo. At the best mag-stay dito, ha? May kutsyon, unan, at care kit din. Pero alam nyo ba, fully air-conditioned ito at may hot and cold shower din. O diba? Saan ka pa? Maganda ding tumambay sa itaas nito. Kita mo ang buong view ng farm plate sa gabi. Lalo na ang mga makukulay na ilaw dito. At sa umaga, ang Mount Mayon naman sa harapan ninyo. Dito sa iconic barn house, ito isa sa pinakaunang structure dito sa farm plate. Dito sa taas, nakakapag-accommodate dito ng 12 person. Aircon siya, mayroong CR sa baba, then with free breakfast, complete siya ng toiletries. Then masarap dito pag early morning habang nagkakape ka. Dito sa side na to, makikita mo yung windmill. Doon naman sa kabila,
makikita mo naman yung mayon. Yun ang kagandahan rito. Both sides, Ang galing. may view. At alam nyo ba, kung akala nyo na andito kayo sa ganito na farm, walang hot water. Nagkakamali kayo dahil ang shower ay merong solar heated na hot water. O, di ba? So, sir, grabe. Yung aircon naman is 2.5 horsepower. Malamig siya. Nako, grabe sir, napakaganda. Hindi nyo aakalain na ganito pala ang laman nitong farm plate, and at the same time, na merong ganitong napakagandang, hindi natin siya masasabing hotel, hindi din natin siya masasabing bed and bath, pero for me, isa siyang very unique na tulugan. Tama ba? Correct. Dito ma-experience mo yung countryside, country life na buhay na with comfort. May 7 square meter cabin din sila na rustic look ang labas. Ngunit pagpasok sa loob ay modern na modern. At guys, alam nyo ba, pag nag-stay kayo sa kahit anong accommodation sa farm plate, ay may free breakfast na din kayo. Lastly, silipin natin ang ilan sa mga kainan dito sa farm plate at tikman natin ang ilan sa kanilang specialties. Let's go! Bukod dun sa mga pinakita natin sa inyo kanina na amenities ng farm plate, ay mapapansin nyo ay meron din dito na ilang mga kainan. Kaya hindi kayo magugutom. Kagaya nun, wagon wheels, dito naman ay merong mga Japanese food kagaya nitong ramen ko. Dito ay meron ding pakundos na nagtitinda ng burger, chicken, pasta at iba pa. At dito naman sa dulo ay merong Godfather na nagtitinda naman ng pizza at ilang mga hard drinks para sa ating mga guest. Pero meron din dito na shake, kagaya nitong Shake Ninja. At meron din dito na country store kung saan pwede kang makabili ng mga masasarap na grilled foods. Ayan, yung napansin ninyo nakakainin natin mamaya ay courtesy ng country store, yung pinangat na napaka-special dito sa farm plate at sa Bicol, para siyang laing. At yung iba sa ating mga grilled foods na niluto ni Kuya. Ayan. So Kuya, kamusta naman ang mga niluluto mo? Okay naman po. So sa napapansin mo, marami bang bumibisita dito sa farm plate? Opo, marami naman po. Ayan, sige, ayan si Aldrin ang ating griller. At punta naman tayo dito. At bukod doon ay mapapansin natin ang fresh na mga buko. Ayan. So still nahandito tayo sa farm plate. Dito lamang yan sa Albay. At ito yung ilan sa kanilang specialties dito. Out of napakarami nilang masarap na specialties. Ito yung kanilang grilled liempo. Meron din tayong barbecue. Ayan, barbecue. Pero ang pinaka-special sa kanilang lahat ay itong kanilang tinatawag na pinangat. Mamaya makikita ninyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nito. Pero syempre, hindi mawawala ang drinks. At ito ang kanilang tinatawag na tanglad iced tea. At alam nyo ba, ang tanglad na ginamit dito ay nandito lang within farm plate o tinanim within dito sa area ng farm plate. Tara, try natin sila. Yan, papakita ko muna sa inyo yung pinangat o pangat nila. Yan. O, yan ah. Wow, tingnan niyo yung laing. Para siyang laing. Yan, gabi yan. Tikman natin. Ang sarap. The best. Guys, huwag niyong kalimutan. Next time you visit Albay, syempre, try lang ninyo ang farm plate. Kakain muna kami. And later, papasyal pa tayo dito. Tara! Let's eat! Ibang-iba talaga ang farm plate than your typical pasyalan. Dahil dito ay kumpletos, rekados na. Mura,
Napakaganda. Relaxing. The best view in town. And the happiest place in Bicol. Tara, pasyal tayo! Hi, please visit Farm Plate. Dito to sa Daragalbay, Bicol. Sure na mag-i-enjoy kayo. Masaya dito.